tawagin na po natin patuloy ang mensahero ng ating Panginoon. Let us give God one more time a clap of worship. Give it worship. Totoo o pagbibigay ng katotohanan ng ating kapatid sa intercessory department, si Ate Soseng, yung tumayo dito, na kahit siya ay intercessor, inamin niya na siya ay nagiba na anti. Sapagkat tunay po, hindi lamang ang lupa ang yayanigin ng Diyos, kundi maging ang kalangitan, at may lumalabas na mga Planet X na sinasabing ito yung Nibiru, meron pang Kepler, na salamat kung yan ay mayroong tubig o mayroong lupa na pwedeng paglagyan ng tao, salamat. Pero hindi po lahat ng tao, kung sakaling yan man ay sa uling araw, ay ibinigay ng Diyos. Magpakatatag po tayo. The word for us this month from the mayor is hard work. Ang hard work ay hindi matigas na trabaho at ito ay buong nabotas at ang ibig sabihin nito ay magtiyaga, magpursige. Hindi po maganda ang 2012 na katulad ng iba. At kung ang Kepler ay ito'y grasya ng Diyos sa huling panahon ito, daman-daman nyo na huling panahon na at lahat ng mga anggulo ay nakikita natin ay hindi maganda sapagkat kahit Pasko ay hindi nakapagpasko ang Cagayan de Oro at Iligan. Magpakatatag po kayo at ang pagpapakatatag na yan ay kasama ang tiyaga, hard work really, and pursige. Lalo-lalo na hindi lang sa lupang ito, kung yung Kepler na yan ay nandyan at puntahan niya ng mga pwedeng puntahan, yun po yung mga tunay na anak ng Diyos na makapagtitiyaga. Kung ito man ay, kung may alam tayo sa Bible na mas marami na, at lalo tayo magpursige sa Biblia, lalo tayo magkita-kita sa panalaginan, maunawaan ng iba na yung binabanggit noong panahon na ang Egypt ay pinuntahan ng mga Israelite at ang Egypt ay hindi na nila matakasan at nung paalisin na sila ng Diyos ay naglagay siya, nagpakawala siya ng napakaraming sumpa, mga bagay na para masaktan talaga at pawalan ng Panginoon ng Ehipto ang mga Israel, pero ang Diyos na rin na nagsabing hindi kayo mawawalan sapagkat talaga sasaktan sila. Pero sa kabila ng buong sanlupain yan ay mayroong lugar na ang tawag doon ay Goshen, na kahit na anong ipawala ng Diyos na mga sumpa at lahat ng mga parusa, tumilim, ang mga palaka, mga yelong nagliliyam, at walang nakaligtas sa kanila, doon sa lugar ng Goshen, sa loob ng Ehipto, ay naroon ng Israel, ni sa bakod nila, hindi nakalapit po. Kahit madilim na madilim, sila po ay nagpipista doon sa loob ng Goshen na yan. At kung Goshen na yan, atin na mahilig mag-aral sa mga science at sa mga astronomy, ay maaari po yung Kepler na yan ay yan yung pupuntahan ng mga anak ng Diyos, na kung saan sila ay maglilikha ng mga pananim doon. Yan po ay balita ng NASA. At ito pong mga bagay na ito ay naririnig natin sapagkat ang Diyos na siyang nagsabi sa atin na 2 Chronicles 20:20. Manampalataya ka sa Diyos at ikaw ay tatatag. Manampalataya ka or magtiwala ka sa mga propeta at ikaw ay magtatagumpay. Tayo po ay nasa Panginoon na. At kung ano yung mga nangyayaring to, may mga nais gawin ang Diyos sa atin habang tayo nasa daigdig. At ito yung mga taong nagtitiyaga at nagbibigay ng oras, panahon, buhay sa Diyos
nila at lahat ng mga sinasabi ng Diyos tungkol sa mga pahayag, sa mga patungkol sa Joel, kung ano man, ay nauunawaan po nila, ibinababa ito sa atin. Kaya maniwala raw tayo sa mga propeta upang tayo magtagumpay. So, anybody who spend time not only having the Word of God, having the promises of God, nagiging buhay po sa kanila yung promises ng Diyos. Sila po ay pwedeng maging tagapagpaunawa, tagapagsalita, tagapagpaalam kung ano ang puso ng Diyos sa oras na ito. Sila po yung sinasabi ni Ate Soseng na propeta, na kahit si Tom tinawag niyang propeta, anybody can be a prophet or a speaker of God. Binabalansin ko po yung sinasabi ni Ate Soseng dahil siya talagang marudlo ang kanyang pasasalamat sa Diyos at baka may mga bagay siyang nagiging nasasabing out of hand. Anybody can be a prophet, especially the fathers. Because he understands what God is up to. Hindi pwede yung nananampalataya lamang sapagkat kung lupa ay gigibain o yayagin ng Diyos, maging ang mga bagay sa iyong papawid at meron na nga pong nibirong sinasabi na ang ating planeta, siyam yan, ang ikot daw nila ay pare-parehas, may timing yan. Subalit ay ito biglang lumabas na isang planeta na ang ikot niya ay pataliwas. At kung ito sa pataliwas, magtatama at ang tatamaan ay daigdig. Saan tayo pupunta? We need to understand na ang Diyos ay yayalagin niya lahat upang ang mga kambing ay ihiwalay yung mga tupa. Ang tupa at ang kambing ay pare-parehong nagpe-praise the Lord. At pare-pareho silang kumakain ng damo. Pare-pareho silang nagbabasa ng Word of God. Mabuti pa nga yung iba nagbabasa. Magbasa po tayo sapagkat ang Diyos pinagpala ang Pilipinas dahil sa Nabotas. At ang Nabotas ay pinagpala ng Diyos dahil sa Sipa. Hindi po lahat ay nakakaunawa kung ano yung ginagawa ng ating mayor sa ating lugar na ito. At buwan-buwan, meron po siyang word or character of the day na dapat at mula sa munisipyo hanggang sa mga eskwelahan, hanggang sa mga barangay, ay hanggang sa Nasaray, hanggang sa lahat, hanggang sa mga eskwelahan, hanggang sa mga may bahay. Nung nakaraan po, yung mga nakaraang pambuwan, andyan yung honesty, discipline, itong Disyembre, gratefulness, na ang Tagalog ng gratefulness, hindi yung appreciation lang. Pagtanaw ng utang na loob, sa totoo naman po, araw-araw nakakain na tayo ng libre. Hindi natin napapansin. Maging ang Israel, paglakbay nila para maiwas sila sa mga hayop, sa lahat ng mga bababangis, mayroon silang apoy na namumuna sa kanila. Pagdating sa umaga, meron silang para hindi sila mainitan masyado, may malaki silang payong. Ito'y visible. Visible na nakikita talaga nila. Walang pagkain, nakaharap tayo sa kawalan ng pagkain, may dalaglag na pagkain dahil sa langit, hindi nga nila alam ang pangalan. Kaya tawag nila, ano to? Sa salitang Tagalog, ano to? Sa salitang Hebreo, mana, mana, mana. Mana! Kinakain naman yung mana, nabubusog po sila. Magpakatatag po tayo, magtiyaga, magpursige. Sapagkat, ihihiwalay ng kambing ng Diyos ang kambing sa tupa. Napakahalaga ang kanan sapagkat tayo ay uupo sa kanang kamay ng Ama kasama si Jesus, kaya yung mga nasa kanan, yung po yung mga tupa. Alam po ba ninyo, pati ang tupa, nililinis niya. We need to be sensitive bilang tupa to the voice of our Master. Meron tayong central task. Alam natin ang dapat nating galawan.
Sapagkat ang Diyos, meron siyang nakikita sa atin at dapat nating lakaran yung nakikita ng Diyos sa atin. Hindi yung sarili-sarili natin nakikita. Nakakahiyaman po, no? Nakakahiyaman sabihin. Pero mahirap maging sumipad. We have only one focus. At lahat ng nangyayari sa atin must be what God has seen in you. Kung hindi nakikita ng Diyos sa atin. Amen? Ngayon po, last time, nagkaroon tayo ng release ng Father's Blessing. Sapagkat napakaganda ito na sinimulan ng ating kapatid kung ano yung nararapat o sinimulan sa Kanya. At lahat po tayo, katulad nitong taong ito, ay kinakailangan makakalas mula sa sumpa na hindi alam ng mga magulang natin ay kanilang naakap at yun yung ipinangpapasa sa mga anak. Nag-aaway ang mag-asawa, pareho kasi sila may mga nasa na nakuha. At nag-aaway sila, pareho silang tama, sino mali? At yun ay napapasa sa mga anak. We are going to watch a video today. Maagang winasak ng puot at luha ang tahanang pinagmulan ni Tata Esteban. Ito dahil sa kataksilan ng kanyang ama. Babaero ang tatay ko. There were so many incidents na, nag-aaway lagi ang mama ko, daddy ko, binubugbog ng papa ko, ang mami ko. Nakikita ko yun, very, 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 very visible sa akin yun. At the age of 5, 6, nakikita ko yun. And all the while, kala ko it was the right approach, mga dating na gano'n, ng pagkababaero, macho. In short, naghiwalay sila. And gumawa ng sariling journey ang nanay ko, na dalawa lang kami magkapatid, na pinalaki kami pareho, na siya na mag-isa. At dahil na rin sa pagsusumikap ng ina, unti-unting umangat ang kanilang pamumuhay. Iba't ibang negosyo ang pinasukan, kabilang na dito ang nightclub. Bunga nun, maagang namulat si Tata Esteban sa kamunduhan. Isa ako sa mga managers, owner doon ng club na yon. Siyempre, dahil pag manager ka ng isang disco na ganyan, ang expose mo sa sex is very natural. Nandun na yun. And 13 years old pa lang ako, na-expose na ako sa sex, no? And for that matter, it goes along with drugs. Nauso na sa akin damo-damo noon, acid, yun ang uso noon eh. Kasabay ng ingay at kislap ng ilaw ay ang bilis ng paglago ng negosyong iyon. Doon pumasok kay Tata Esteban ang ideyang magtayo ng sariling club. Nagtayo kami ng club, restaurant, saka yung disco nga. May hotel. Ito ang kauna-unahan nightclub sa Baguio na nagpakita ng all the way. Pero mga panahon na yun, during that time, ang uso pa lang two-piece, no? Or see-through. Pero ako, for that matter, dahil ang inclination ka nga against the world of sex, kaya kong manipulate ang babae at, kaya kong pagubarin. Ang naging style ng buhay ko and style ng business ko was, selling of the flesh. Na nagbibenta ako talaga ng laman. Kahanap ako ng mga 13 years old noon, ng mga virgin. Nagpapahanap ako, bibenta ko ito sa mga mayayaman na Chinese businessman. Bibenta ko ng 30,000 to. Bigyan ko ng 5,000 babae, may 25,000. I was making money that much. Dumami ang asawa ko ng mga panahon na yun. And dahil siyempre malakas ang kita, kaya kong magsustento ng mga babae, ibang babae. Lahat ng dancers ko halos lumaan sa akin. Sabi nga sa'yo, I was living like King Solomon dahil, kailangan to dumaan sa akin. Dahil pag hindi dumaan sa akin to, hindi ko pwede magtrabaho sa akin. And I was running that kind of life. Naging popular yung club, no? Aside from maraming hubaran at maraming babae, naging popular sa mga artista ito, no? Dahil una-una, karamihan sa kanila libre. Dahil binarkada ko, dahil PR, no? Kailangan ko yun. And paulit-ulit, naging barkada ko sa Celso at Castillo. And ayun, nagkasundo kami. Dahil nagkaroon ako isang club against Angeles, yung Jailhouse Rock Disco, no?
nag-produce kami ng Snake Sisters. Yun ang unang exposure ko sa ano. And okay naman, kanya lang pagdating sa pera, hindi ko alam kung ano nangyari, but it made good in ECP, yung first ECP movie. Natutuwa ako sa mga pag nakikita ko nag-direct si Lino, si Mario. Natutuwa ako parang may itch akong parang masarap yata mag-direct, no? Which I did finally nung 1985. Nakumbinsi ko ang nanay ko na mag-produce ng Alapaap. It was my first movie, no? It starred Tanya Gomez. Yung Alapaap made good in the Metro Manila Film Festival. It won 13 major awards, no? Wow, sabi ko, first film ko. 13 awards. The mere fact na dinala pa sa Japan to, na para maging representative ng Pilipinas sa Tokyo Film Festival. Naging yumabang ako. Kanya yung film na Alapaap, parang ang feeling ko nasa Alapaap ako. Tatay Esteban, nag-bloom, no? Sumikat ang Tatay Esteban ng 85. Naging star builder ako. Ang dami mga artista ng mga during that time, yung mga bold stars na napasikat ko. No? I started out making names for them. Ang dami kong bigyan na pelikula. Naging mga producers, hinahanap ko. Hindi ko hindi dahil I can produce my own film. So in short, yumabang ako. During my height sa showbiz, pumasok din ng drugs sa buhay ko. And I should say na nilamon ako ng sistema ng showbiz at the same time nilamon ako ng drugs, no?